Dear IFM, bago ko simulan ang kwento ko, hayaan niyo muna sana akong batiin kayong lahat ng isang magandang gabi. Simula nung umere ang Dear IFM, nagkaroon na ako ng libangan mula Lunes hanggang Biyernes. Mula tanghali hanggang sa, eto na nga, napapakinggan ko na kayo tuwing alas 8 ng gabi. Marami-rami na rin akong napakinggan na kwento sa programang ito. At halos lahat, nakaka-relate ako. Lalo na pagdating sa usaping pamilya. Mga idol, tawagin nyo na lang sana ako sa pangalang Joey. Ako yung tipo ng taong sobrang magmahal sa pamilya. Simula kasi nung namatay ang nanay namin, ako ang naging katuwang ni tatay sa lahat. At dahil ako ang panganay, syempre, nandyan ang responsibilidad kong tumulong sa pamilya. Pero para sa akin, hindi naman talaga siya isang responsibilidad. Masyado kasing big word ang salitang yon. Kasi, masaya naman akong naibibigay ko ang pangangailangan ni tatay. Lalo na nung tumanda na siya. Ito rin kasi ang paraan ko para magpasalamat sa kanya sa lahat-lahat ng mga sakripisyong binigay niya sa amin. Tay, pwede po ba kitang makausap? Oo, sige. Tungkol ba saan yan? Ano kasi tay, ba't ba ako kinakabahan? Ano ba yung sasabihin mo at kinakabahan ka ng ganyan? Si Jana po kasi tay eh. Nabuntis mo? Hindi. Hindi, sabi ka naman tayo mag-isip. Hindi buntis si Jana, okay? Bang meron sa kanya. Huwag mong sabihin niloko mo. Naku, sinasabi ko sa'yo, Joey, kahit matandaan na ako, talagang mabububog kitang bata ka. Hindi po tay. Bakit ko naman po lolokohin si Jana? Ganito po kasi yan. Magpapakasal na po kami ni Jana. Ano? Totoo ba yan? Opo. Bali, ayun, nag-propose na po ako sa kanya kahapon. Naku anak, congratulations. Masaya ako para sa'yo. Talaga po tay? Okay lang po sa inyo si Jana? Oo naman. Sa lahat ng naging girlfriend mo, yang si Jana ang pinakagusto ko para sa'yo. At isa pa, ikaw na nga lang ang hinihintay kong magpakasal at mabigyan ako ng apo eh. Oras na para isipin mo naman ang sarili mo. Salamat po tay. Wala yun. Mas gusto ko yung ganyan. Papakasalan mo muna ang babae bago ibahay. Ayokong gumaya kayo sa iba. Kaya sige lang anak, magpakasal ka na at bigyan mo na ako ng apo. O teka, naisip mo na ba kung saan kayo titira pagkatapos ng kasal? Tungkol po dyan tay, saan pa ba? Dito muna. Alam niyo namang hindi ko kayo kayang iwan eh. Niisip ko lang na baka ayaw ni Jana. Baka ang gusto niya may sarili kayong bahay. Hayaan nyo na, kakausapin ko na lang po si Jana. Sasabihin ko na gusto ko dito. Dito kami sa bahay titira para may kasama ka. Ayos lang naman ako dito anak. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Malaki ka na. Dapat hindi ka habang buhay nasa poder pa kita. Pwede ko namang gawin yan. Kung buhay pa si nanay, ang kaso wala na siya eh. Kaya hindi ka dapat maiwan dito sa bahay. Anak, baka lang kasi... Tay, ano ba? Buo na yung desisyon ko. Kakausapin ko na lang si Jana tungkol sa mga bagay na yan. Sige. Ikaw ang bahala. Basta sa akin, kung ano man ang magiging desisyon ng mapapangasawa mo, ayos lang sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko. Naku, magagamit ko na ulit yung barong ko. Ilang taon ko na rin halos hindi na nagagamit yun eh. Tay, huwag kang mag-alala. Papasukatan ko na lang kayo ng bago. Naku, wag na. Gastos lang yun. Kahit nakatago yun, mukhang bago pa rin. Idaan na lang natin yun sa Pride detergent para di lang puti, isla puti pa. Huwag niyo na pong isipin yun, tayo. Ano ka ba? Sapat naman yung mga naging ipon namin ni Jana. Saka gusto kong kayo yung pinakagwapo sa kasal ko. Ayoko. Yung barong na yun ang susuotin ko. Yun ang huling binili sa akin ng mama mo kaya importante yun sa akin. Oo na, sige na nga tay. O kayong bahala. O ngayong ikakasal ka na, pagbutihin mo ha. Parati mong tatandaan na hindi na ako at ang kapatid mo ang uunahin mo kung hindi ang pamilya mo. Huwag kang magloloko ha. Kung ayaw mong pati ako mabugbog ka ng wala sa oras. Oo naman tay. Idol yata kita sa pagiging loyal at saka mabait sa mga babae. Huwag kayong mag-alala tay. Magiging proud kayo sa akin.
Totoo yun mga idol. Hangang-hanga ako sa pagiging loyal ni tatay kay nanay. Mula pagkabata hanggang sa paglaki, ipinakita niya sa amin kung paano respetuhin at mahalin ang mga babae. Kaya nga ni minsan, hindi ako nagloko at nanakit ng babae. Kaya marami ang nagsasabi na maswerte raw sa akin si Jana. Mabait na nga, hindi pa manloloko. Pero parati kong sinasabi, ganun kasi ako pinalaki ni tatay. Na kahit ilang taon na kami ng girlfriend ko, pinaparamdam ko pa rin sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kaya lang, medyo kinakabahan ako na baka hindi pumakayag si Jana sa gusto kong mangyari. Siyempre, alam ko naman na gusto niyang magkaroon kami ng sariling bahay. Privacy kumbaga. Pero dahil sa nagiging sakiti na si tatay, kami dapat ang mag-adjust. Nga pala, kailangan na natin mag-umpisa magplano. Kasi diba, ilang buwan na lang preparation natin, kaya dapat mag-umpisa na tayo. O sige, dapat lang talaga umpisahan na natin ang lahat. Mabuti pa nga. Alam mo, may kakilala kong wedding coordinator. Siya na lang kayang kunin natin. Okay, sige. Sabihan mo lang ako kung ano ang mga gagawin ko. May gusto nga pala akong pag-usapan muna nating dalawa. Pag-usapan? Ano yun? Ayos lang ba sa'yo kung sakaling sa bahay tayo titira pagkatapos ng kasal? As in sa bahay niyo? Oo. Di ba ang sabi mo nung una, si JM at yung asawa niya ang titira sa bahay niyo kapag kinasal na tayo? Pasensya ka na medyo nag-iba na kasi yung sitwasyon ngayon. Natanggap yung asawa niya sa may Taguig, kaya alam mo na, kailangan nilang lumipat doon. Mabuti naman at nakahanap na ng trabaho si Vivian. Bala ko pa naman siyang pag-applyin sa company namin. Ganun ba? Di ayun na nga. Mas lalong hindi pwede sina JM sa bahay. Ang layo kaya ng Novaliches sa Taguig. Sa bagay. Kaya ayun. Pag umalis pa ako, paano na lang si tatay? May mga nararamdaman din yun. Baka kapag hindi nabantayan, mapabayaan yung sarili niya. Kahit na parati niya sa akin sinasabi na kaya niya raw mag-isa, mahirap pa rin alam mo na, may edad na siya. Kaya kung okay lang ba, doon na lang muna tayo? Oo naman. Wala namang kaso sa akin yun. Sure ka? Alam mo naman dyan ako na-inlove sa'yo Diba? Sobrang pagmamahal mo sa pamilya mo. Kaya, sobrang ayos lang sa akin yun. Hindi ko rin kakayanin na malayo ka sa kanya sa panahon na kailangan niyang magkakasama kayo. Mahal ko rin ang pamilya mo kasi tinanggap nila ako ng buo. Kaya sobrang ayos lang sa akin yan. Thank you, Hana. Ako lang kasi talaga yung pwedeng makasama ni tatay sa bahay Di bale, di naman mahilig yung mga ialam kaya siguradong magkakaroon pa rin tayo ng privacy. Alam niyo mga idol, wala na talaga akong mahihiling pa sa pagiging mabait at understanding ng girlfriend kong si Jana. Pasalamat na lang talaga ako dahil nakatagpo ako ng isang katulad niya. Tulad ng napag-usapan pagkatapos ng kasal, sa bahay kami tumira ni Jana. Mabuti na nga lang at magkasundo silang dalawa ni tatay, kaya hindi naging mahirap ang adjustment period namin. Naging maayos ang mga lumipas na ilang buwan sa aming tatlo sa bahay. Kahit kasama namin si tatay, nagkakaroon pa rin kami ng privacy mag-asawa. All is well, ika nga. Hanggang isang araw, napansin namin na naging sunod-sunod ang pagkakasakit ni tatay. Napansin din namin na parang bigla siyang pumayat. At nung bigla na lang tumaas ang presyon niya, dito na ako nakahanap ng paraan para madala siya sa ospital. Paging Dr. Di Pasupia. Dr. Di Pasupia, please proceed to the emergency room. Nasaan ang kapatid mo? Bakit wala pa rin siya dito? Baka hanapin siya ng tatay mo pagkagising. Nag-text na sa akin. Sabi niya malapit na raw siya. Mabuti naman kung ganun. Mas maganda kasi kung parehas kayong magkapatid ang nandito. Lalo na ngayon na ganyan ang kalagayan ng tatay niyo. Kuya, Ate Jana. Mabuti naman nakarating ka na.
Ano nangyari kay tatay kuya? Ano bang sabi ng doktor? Siguro, mas maganda kung sa labas muna kayong mag-usap magkapatid. Sige, tara na JM. Sige. Ano bang nangyari kuya? Kumalma ka muna JM. Sige na, dahil hindi biro tong sasabihin ko sa'yo. Sabihin mo na. Mas lalo mo ako pinapakabay. Ano bang meron? Anong sabi ng doktor sa kalagayan ni tatay? May prostate cancer si tatay. Stage 3. Cancer? Bakit stage 3 na kaagad? Bakit ganun? Hindi ko maintindihan kuya eh. Paano hindi natin napansin? Diyos ko. Huwag ka mag-alala. Ang sabi naman pwede naman daw tayo magpa-second opinion. Kaya lang sa tingin ko, base sa mga nakitang test, cancer talaga eh. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit mo pinabayaan? Sandali. Teka, bakit ako sinisisi mo? Sino bang sisisihin ko kundi ikaw? Ikaw ang parating kasama ni tatay, di ba? Dapat, tinitingnan mo mga ginagawa niya. Ang mga kinakain niya. Kaya nga nasa puder niya para alagaan siya, di ba? Bihira. Anong akala mo, ha? Ginusto kong magkasakit si tatay? Ha? Akala mo ba hinahayaan ko siya? Kahit tanungin mo pa si Jan araw-araw kami nag-aaway ni tatay dahil sa mga ginagawa niya. Tapos ano to? Ha? Kasalanan ko ngayon? Kahit mag-away tayong dalawa dito, wala na tayong magagawa. Kaya kuya, pagamot na lang natin si tatay para gumaling siya. Ano ba yung mga dapat nating gawin? Ano? Kailangan ba ng chemotherapy? Ano bang treatment na pwede pa sa kanya? Huwag mong isipin yung pera. Kaya nating dalawa yun. Magtulungan tayong lahat dito para gumaling si tatay. JM, kumalma ka muna. Hindi na niya kakayanin yung treatment na ibibigay sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Pwede nating subukan yung chemotherapy. O kung ano pang mang treatment yung pwedeng gawin sa kanya, pero isipin mo to. Mahina na ang katawan ni tatay. Edad na siya. Sa tingin mo kakayanin niya pa yon? Hindi na. Anong gusto mong gawin natin? Pabayaan na lang natin siya. Kuya, ipagamot natin siya. Hindi na nga niya kaya yung katawan niya Kaya nga iniisip ko na mas mabuti pa kung wag na lang natin siya ipagamot. Ano? Naririnig mo bang sarili mo, kuya? Seryoso ka ba dyan? Hindi mo ipapagamot si tatay? Ang iniisip ko lang naman yung magiging kalagayan niya. Makakala mo, hindi naman ganun kadali yung gamutan. Mas lalo lang siyang manghihina. JM naman, isip ka naman maawa ka naman sa tatay natin. Matanda na yun, papahirapan pa natin. So ibig mong sabihin, sinusuko mo na lang si tatay? Kaya pa naman nating ilaban yun Kaya pa nating pahabain ang buhay niya. Kailangan lang natin subukan, kuya. Hindi na natin ipapagamot si tatay. Wala tayong sasabihin sa kanya tungkol sa sitwasyon niya. Ano? At ngayon gusto mong magsinungaling sa kanya? Ano ka ba, JM? Ako ang panganay kaya ako ang magdidesisyon dito. Walang magsasabi sa kanya. Papagaanin lang natin yung kalagayan niya. Marami tayong pwedeng gawin. Alternative medicines. Pwede yun. May sakit na nga yung tao. Matanda na, mahina. Papahirapan pa natin. Kaya mahirap man sa akin. Wag na lang. Wala lang magsasalita sa kanya na kahit ano. Mga idol, hindi ko alam kung mali o tama ba ang desisyon kong wag na lang sabihin kay tatay ang kondisyon niya. Ayoko kasing mas kainin siya ng lungkot dahil sa sakit niya. Ayokong mas stress siya. Dahil kahit na sabihin kong malakas ang loob ng tatay ko, syempre sakit yan. Cancer pa. Kahit ang pinakamatapang at matibay na tao sa mundo, basta tamaan ng cancer, manghihina pa rin sa lahat ng bagay. At yun ang ayoko mangyari kay tatay. Ayokong mahirapan siya sa mga huling araw ng buhay niya.
Kapalit ng hindi pagpapagamot sa ospital, idinaan namin lahat sa herbal medicine. Lahat ng pwedeng pakuluan, shake, ginawa na namin. Pero syempre, wala pa rin kaming sinasabi kay tatay na kahit ano. Alam ko na medyo nagtataka na siya sa kung anong mga nangyayari sa kanya. Nandyan kasi yung mga pananakit, panghihina, at kung ano-ano pa. Kung ano-ano na lang ang pinapagawa niyo sa akin Parang mamamatay na ako. Sumunod ka na lang kasi, Tay. Kapag naging matigas ang ulo nyo, nako, sige ka, atakin na naman kayo ng hingal nyo, kaya sige na. Inumin nyo na yan. Sige na nga. Okay na yan, okay na yan. Ang asim. O yan, nainom ko na ha. Huwag na kayo magreklamo. Oh, sino naman yun? Ako na ho ang magbubukas. Oh, JM, napadalaw ka dito. Tara, pasok. Aba, naligaw yata ang bunso ko Tatay! Ano, kumusta na? Okay lang naman ako. Oh, anong nangyari? Bakit ang dami mong dalang bag? Tay, okay lang ba na kung dito muna ako? Bakit? Anong nangyari doon sa bahay nyo? Nag-away ba kayo ng kasama mo? Hindi po. Umuwi kasi siya sa Bulacan kasama mga bata. Ang sabi ko, dito na lang muna ako siguro para mabantayan kita. O ano, okay lang naman, di ba, Tay? Hindi mo naman ako paalisin, di ba? Siyempre ayos lang sa akin. Mas maganda nga to at masaya ang buong bahay. O siya, unin mo yung dati mong kwarto, walang tumatao doon. Ano, Tay, kamusta ka na? Maayos lang ba pakiramdam mo? Hindi ba mabigat? Komportable ka ba? Okay naman ako. Makapagtanong ka naman para ako may malalang sakit. Baka mamaya kung ano-ano na rin ang ipapakain mo sa akin Itong Kuya Joey at Ate Jana mo kasi, hindi ko na maintindihan yung mga pinapasubok sa akin. Kulang na lang, pati yung balat ng prutas i-blender para mainom ko. Grabe si tatay. Alam mo, hindi po yan malabong mangyari. Alam niyo po ba, may mga prutas na... Nako, tigilan nyo na ako sa mga ganyan. Nako? Alam kong malakas ako kaya hindi ko kailangan yung mga ganyan. Sige na, Jay, magpahinga ka na muna. Kumusta na si tatay? Ano ba nangyari dun sa huling check-up nyo? Wala, ganun pa din. Yung sabi, dapat mas bantayan daw yung kalusugan ni tatay ngayon. Sabi ko naman kasi sa'yo, ipagamot na lang natin siya. At mas maganda pa kung magsabi tayo ng totoo sa kanya. Na may sakit siya. Hindi yung pinapaasa natin siya na okay siya. Pero ang totoo, hindi naman pala. Kung magsasabi tayo sa kanya, sa tingin mo, ano mangyayari sa kanya, ha? Hindi niya matatanggap yan agad. Anong gusto mo makita? Yung ganyan siya na mukhang malusog at masaya o yung pagkatapos nating sabihin, makikita natin siya na sobrang stress. Ha? Na iisipin niyang mamamatay na siya. JM, makinig ka. Kailangan ko ng tulong mo. Alam ko na hindi madali ang hinihiling kong to sa'yo. Pero sana naman, sige na. Intindihin mo na yung gusto kong mangyari. Hindi ko to ginagawa dahil sumusuko na ako, kundi ayaw ko lang na mas lalo pang pahirapan ng tatay natin. Una. Hindi na ako mangungulit. Sige na. Alam ko na sa pagkakataong iyon, masamang anak ang tingin sa akin ni JM. Siguro nga tama siya. Dahil ayoko nang ipagamot si tatay. Pero siguro naman mga idol, naintindihan niyo ang point ko, di ba? Masyado nang matanda si tatay para pagdaanan pa ang hirap ng pakikipaglaban sa kanser. At ayoko na siyang mahirapan pa. Gusto ko na lang na guminhawa siya sa mga natitirang araw ng buhay niya. Kuya. Oh, mabuti naman nakarating ka na. Kailangan ko na kasing umuwi kailangan ka pa ba? Kasi iuuwi ko na tong mga lalagyan sa bahay. Sige, salamat, wala na. Ayos lang ako. Sige.
Kapag kailangan mo palang magugas ng kung ano-ano dyan, lalo na yung mga kutsara na ginamit mo, meron dyang smart dishwashing. Yan ang gamitin mo para bawat pahid, linis solid. Sige. Nga pala, kumusta na si tatay? Na-check up na ba siya ulit ng mga doktor? Oo. Ayos na raw yung pakiramdam niya. Sa susunod na araw, pwede na natin siyang iuwi. Sabi naman ng doktor sa kanya, kahit papano umuubra naman yung mga ginagawa natin kay tatay. Anong tumatalab Nandito nga siya sa ospital, di ba? At isa pa, kailan ba natin sasabihin sa kanyang totoo? Tanong ng tanong si tatay kung anong sakit niya. Nagtatanong na siya kung kailan ba siya gagaling. Alam mo yung wala akong maisagot. Ano to? Hanggang sa mawala siya, magsisinungaling tayong lahat? Bakit ba ang ingay yung dalawa? Nagtatalo ba kayo? Ingay mo kasi. Hindi po tay. Nag-uusap lang po. Alam nyo naman tong si JM, parating galit magsalita. Nga pala tay, kumusta na po yung pakiramdam nyo? Medyo magaan-gaan na. Nakausap niyo na ba yung doktor? Sinabi na ba niya kung ano yung nangyari sa akin? Tay, may Dahil daw sa, alam nyo na, taas ng presyon. Kaya tay, kailangan pa nating doblein yung pagkain ng masusustansyang pagkain ha. Sumunod naman kayo kasi sa amin. Yung mga pinapakain niyo naman kasi sa akin Hindi ko malasahan Ganun talaga yun. Para maiwasan natin yung pagpunta dito sa ospital. Kailan ba ako uuwi? Mas lalo lang bumibigat yung pakiramdam ko dito Pwede na raw po namin kayo iuwi bukas ng hapon. Bakit bukas pa? Bakit hindi pa ngayon? Hindi naman na masama yung pakiramdam ko Naku, tayang ka na naman Sumunod na lang tayo sa utos ng doktor. Oo na, sige na. Basta ialis nyo lang ako dito. Kapag nandito ako pakiramdam ko sobrang lala ng sakit ko. Tay, magpahinga po muna kayo para mas lalo kayong lumakas. Ayos ka lang ba anak? Mukhang hindi yata magandang araw mo. Tay, okay lang po ako. May nakausap lang po kasi akong sinungaling kaya nag-init ang ulo ko. Sino yan? Hindi ko po kilala. Basta wag niyo na po akong pansinin. Sige na kuya, ako nang bahala dito. Oo, sige. Bakit gising ka pa? Alauna na madaling araw. Hindi kasi ako makatulog Napaisip lang ako nung may sinabi si JM sa akin. Tama ba talaga siya? Wala akong konsensya. Kaya nagagawa akong magsinungaling sa harapan ni tatay. Wala ba akong kwentang anak dahil hindi ko siya pinapagamot? Ay naku, Han. Huwag mo sasabihin yan. Hindi ka masamang anak. Pero bakit parang habang tumatagal, naiisip ko na gano'n ako. Ang akin lang naman, ayoko mahirapan si tatay. Gusto ko maging komportable siya, pero bakit parang ang lumalabas? Tinatanggalan ko siya ng pag-asa para mas magtagal pa. Bakit parang ako yung gumagawa ng paraan para mawala siya sa amin? Hindi naman sa ganun yun. Ako, naiintindihan kita. Ikaw na nga nagsabi na matanda na si tatay. Hindi na niya kakayanin ng gamutan. Pero, isipin mo, gumagawa ka rin naman ng paraan Pinili mo yung hindi mahirap, kaya hindi mo lang masabi kay tatay kasi ayaw mong maramdaman na may sakit siya. Ay naku, Han. Okay lang yan. Pinapagaan mo lang ang loob ng tatay mo. Hindi, iba kasi yung nararamdaman ko Alam mo yun, nagigilty ako. Alam ko yun. Di man nakikita ni JM yung ginagawa mong mga bagay na yun. Pero alam ko sa loob-loob niya, naiintindihan ka nun. Nahihirapan din kasi yung kapatid mo na tanggapin na mawawala ang tatay niya. Intindihin mo na lang din, Han. Makakaya niyo rin to. Maniwala ka sa akin.
Tulad ng inaasahan, unti-unti nang nanghihina si tatay. At dahil doon, mas lalo ko siyang inalagaan. Mas lalo kong pinaramdam sa kanya na kahit anong mangyari, hindi siya nag-iisa na harapin ang sakit na meron siya. Namiss ko yung ganito. Yung sariwa ang hangin, tahimik, yung nakaka-relax. Hindi katulad sa Maynila. Kulang na lang, busog na ako sa usok at mabingi ako sa ingay. Kaya salamat anak ha. Napagbigyan niyo akong umuwi tayo dito sa probinsya. Wala po yun, Tay. Alam mo na, gusto rin kasi naming magbakasyon lahat. Mabuti na lang at pwede kayong lahat. Siyempre, Tay, ikaw yan eh. Matitiis ka ba namin? Kumusta na ba yung pakiramdam nyo? Napapansin ko na medyo lumalakas na po kayo sa pagkain ah. Ang sarap din naman kasi magluto ng asawa mo. Ewan ko rin ba? Itong mga nakaraang buwan, parang bigat ang pakiramdam ko. Pero nitong linggo, biglang nawala lahat. Wala na ako nararamdamang sakit. May panlasa ako sa lahat ng kakainin. Mabuti naman kung ganun. Basta Tay huwag lang matigas ang ulo. Tutuloy-tuloy din yung pagaling nyo. Masahaba pa yung buhay nyo. Pero sa totoo lang, okay na rin sa akin kung mawala na ako sa mundo. Ay naman, yan na naman tayo. Huwag ka magsalita ng ganyan. Anak, matanda na ako. Maswerte nga ako at nakaabot ako sa ganitong edad eh. Ayos na sa akin dahil alam kong tapos na ang misyon ko dito. Misyon? Oo, alam ko na ang misyon ko. Mabigyan ko kayo ng magandang buhay ni JM. Makita ko na maayos na kayo. Na alam ko na kahit mawala ako, may nagmamahal na sa inyo. Hindi kayo mag-iisa. Kaya nyo na ang mga sarili nyo. Ang tanong, naging masaya naman po ba kayo? Oo naman. Sobra. Malaki rin ang pasasalamat ko sa inyo magkakapatid dahil kahit may mga pamilya na kayo, ito, inalagaan niyo pa rin ako. Siyempre naman. Tatay ka namin eh. Magagalit sa amin si mama kung papabayaan ka namin. Kaya okay na sa akin kung kukunin na ako ng Diyos. At least makakasama ko na ang mama niyo. Makapagsalita ka naman, Tay. Parang gusto niyo na kaming iwan ah. Hindi naman sa ganoon. Imposibleng hindi niyo yan naiisip. May isang hiling lang sana ako sa iyo, Joey. Oh, ano po yun, Tay? Kapag nawala na ako, sana hindi mo rin pabayaan ang kapatid mo. Malaki na po si JM. Kaya na niya yung sarili niya. Kahit mga uugod-ugod na kayong dalawa, hindi niyo pa rin dapat pabayaan ang isa't isa. At ikaw, mas alagaan mo ang pamilya mo. Mahalin mo sila ng higit pa sa buhay mo. Pati na rin ang asawa mo. Maswerte ka at nakakilala ka ng katulad ni Jana. Bait, mapagmahal, maasikaso. Alam ko naman po yun, Tay. Kaya nga sobra pong masayang-masaya ako sa pamilya ko eh. Dapat lang. Gayahin mo kami ng nanay mo na hanggang sa huli. Nagmamahalan pa rin. At higit sa lahat, anak, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kayo ni JM, nakakataba ng puso yung mga pag-aalaga niyo sa akin. Nagtutulungan kayong dalawa. Kahit na minsan nagtatalo pa rin kayo kahit mga matatanda na kayo. Kaya salamat talaga. Pinagaan niyo ang buhay ko. Pinasiyan niyo ang mga araw na dumating sa akin. Tayo naman ang drama niyo eh. Huwag po kayo magpasalamat. Alam niyo naman pong responsibilidad namin yun bilang anak niyo. Kaya ayos lang po. At saka, you're welcome. Masaya na ako sa naging buhay ko, anak. Kaya sobrang ayos na. Kung sakaling hindi na ako magising bukas, ayoko magsisihan kayong magkapatid, ha? Mukhang hindi ko mapapangako yun, Tay. Ikaw ang panganay. Kaya ikaw ang dapat na mas umintindi. Basta ang pinakabilin ko, mahalin niyo ang isa't isa. Tama na ang bangayan dahil kapag namatay na ako, kayong dalawa na lang ang magtutulungan. Opo. At saka, salamat din, Tay sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Responsibilidad ko yun bilang tatay niyo. Masaya ako dahil nakikita kong ganun din ang ginagawa niyo. Mahal na mahal ko kayo magkapatid. Kayo ang nagbigay ng saya kahit maaga tayong iniwan ng mama niyo.
Mahal na mahal ko kayo. Hanggang sa mga huling sandali ni tatay, wala siyang kaalam-alam sa totoo niyang kondisyon. Oo, mali ang ginawa ko at kahit papano, nagsisisi ako. Pero nakita ko naman na komportable siyang nawala sa mundo. Walang iniindang sakit, hindi nahirapan, at kasama niya kami sa tabi niya. Sigurado naman ako na marami ang naiinis sa akin ngayon. Pero alam ko rin na marami ang nakakaintindi sa desisyon ko. Ano man na mangyari, importante sa akin na masaya na si tatay sa kung saan man siya ngayon. Dito ko natatapusin ang sulat kong ito. Maraming salamat sa inyo mga idol at sa lahat ng bumubuo ng Dear IFM. Nagmamahal, Joey. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.